Just wow! Boston Celtics is trading Jaylen Brown to the Philadelphia 76ers para kay Paul George, 2 first round picks at 2 second round draft picks. Grabe talaga yung Celtics sa kanilang mga recent players, no? Same with Isaiah Thomas, though yun, mas malala. Trading an elite, 5-time All-Star, and a Finals MVP. Tapos, papasok na sa kanyang basketball prime. Tapos, sa division rival pa nila. This is a massive fumble para sa Celtics. Ginawa to ng Boston dahil sa financial panic. Tsaka, sila naman yung nagbigay kay Brown ng ganyang contract. Nung una, tutol rin ako sa ganung value niya eh. Pero last season, without Tatum, he deserves every penny. Tsaka awkward na rin talaga kung babalik pa siya sa practice ng Boston after isama sa pursuit kay Giannis na hindi naging successful. So yun, dito ngayon sila sa 36 years old Paul George na hindi natin alam kung ilang games yung ilalaro. Mas marami pang upload kaysa sa games played no? Buti na lang may 2 first round na binigay. Tsaka kaya pa rin namang mag-contend sa East. Sana lang is hindi maumay si Jason Tatum sa kanila. Okay pa rin naman si Paul George kung maglalaro nga 40% from the 3-point distance, pero di talaga natin maaalis na bumaba yung ceiling ng Boston. Isang 28-point scorer para sa aging injury-prone wing, buhat malala to si Tatum. So, walang nakuhang top-tier superstar na sa prime ngayon ng Celtics, kaya magre-rely sila ngayon sa kanilang mga old reliable. Having more touches kay Derek White and more minutes kay Peyton Pritchard dahil meta naman ngayon yung small guards dahil sa ginawa ni Jalen Bronson. Ang bigat ng dadalhin nila ngayon kasi yung mga free agent signing nila is additional help lang sana yun hindi mga super upgrade. Para naman sa 76ers, grabe kakabash lang natin sa kanila nung isang araw. Tapos ngayon, sila na ang title favorites sa East. Swapping out Paul George ng isang Jaylen Brown is a massive talent upgrade. Grabe yung season ni Brown, pang-anim sa MVP voting with 28.7 points, 6.9 rebounds, and a career-high 5.1 assists per game. As in, ang ganda na ng 76ers ngayon. What a day para sa mga naniniwala sa the process. Maxey, Edgecombe, Brown, Wade, at Embiid. Okay! Ilang taon ng bigo ang 76ers pero andito pa rin naman si Embiid. Tiwala pa rin sa kanyang franchise. Siguro hanggang ngayon, nakangiti ito si Embiid simula nung makita yung trade Ang gusto sana ng Celtics ay si VJ pero good decision of Philly na it's a no. Ngayon, seryosong labanan na ang Eastern Conference. Grabe talaga yung off-season ng NBA. Anything is possible. On paper, ang solid ng kanilang starting lineup. You cannot heavily double team si Embiid kasi malilibre si Brown. Tapos merong lightning fast scorer with Maxey. Siguro yung trade na to is baka maka-apekto sa development ni VJ Edgecombe. Pero feeling ko, hindi naman basta nasa starting 5 siya kasi nag-fit naman si Brown kay Tatum kahit redundant sila. Nakakuha pa ng championship. This is a good problem para sa coach. If I am Edgecombe, it's not a problem na you will concern right now kasi in the next few years, matatrade ka naman kapag lumaki yung value mo kasi mapupuno na yung cap space nyo. Pero ngayon, focus on the task at hand. A chance to win it all sa ganitong roster. Grabe talaga. Giannis with a hit. Knicks to run it back. Haliburton is back with the Pacers. Same old Cavs. The Chicago Bulls is hungry. So ayun, let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.